So ayun mga katambike at good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all mga katambike. Ang oras natin ngayon ay 5:55 na ng umaga sa petsa na July 30, 2026. So yun, at day 15 ng aking pag-walking. So ayun mga katambike at mag-walking na ako. Pangunang walking ngayong ika day 15 ko. So ayun, hindi na ako nag-shoot doon sa mga sa mga lolo't lola ko kasi natutulog pa sila. Although yung lolo ko gising na, pero mga tito ko, mga tsaka lola ko tulog pa. So yun, at sa iba na lang ako nag-shoot ng video. Pagdating dito sa madadaanan ko bahay ni lolo at lola ko. So mahina lang boses ko rito. So ayun mga katambike. Ayun. Hindi na ako muna nagsalita kasi dito lang yung kwarto nila, baka magising. Nga pala mga katambike, kaya ako nagpagupit dahil ano ba to? Yun nga, mainit, tsaka yung buko natatakpan na ang aking tenga. Ayun, kaya ako nagpagupit.
So, ganun pa rin mga katambay. Isang ikot na nakabidyo, dalawang ikot na hindi nakabidyo. So, yun. So, yun mga katambay. At, yun. Ang daming palang talbos ng kamote dito. Pero parang mga butas. Dito na ako sa bahay ng aking mga pamangkin. Ayoko nang alalahanin. So, yun mga katambay. Isa lang mabait, isa lang actually mga pinsan ko dyan sa bahay na yan, yung may kulay green na bakod. Ano sila sa akin? Palakibo naman sila sa akin. Pero yung mga pamangkin ko, mga anak nila, siguro yung iba hindi na ako kilala. Dahil bira lang ako nakikita. O yung iba, hindi ako kinikilala na bilang tito. So, yun ang katotohanan doon. May narinig na akong ganyan eh. May pinayuhan na rin akong ganyan. Ano din siya, mild autism din siya na kagaya ko. Hindi daw siya kinikilalang tito ng mga pamangkin niya. So, sabi ko, hayaan mo lang at matututunan ka rin kilalanin. Pero for now, sabi ko sa kanya, not now. Pero dadating sa panahon tatanggapin at kilalanin ka. Sabi ko ganun. Ako rin, ganun pinapasok ko sa utak ko. Meron kasi yung mga ibang kaanak na
porket malautism yung kamag-anak nila, hindi nila kikilalanin. Mga ganun ba? Para sa akin, mga katambay, para sa akin, maling-mali. Maling-mali yung mindset na yun. Kasi, para sa akin, lalo na ako, may autism ako. Kaya alam ko. Dapat pa nga, mas kilalanin nila yung kaanak nilang may mild autism o may Down syndrome or may epilepsy o may non-verbal. Dapat nila mas kilalanin yun bilang kaanak nila. So, yun lang ang akin. Sa akin naman, yung sa sitwasyon ko, ngayon, hindi ako kinikilala ng iba kong kaanak. Okay lang yun. Okay lang yun. May time din na matatanggap mo, kilalanin ka. Kasi hindi naman lahat aayon sa'yo eh. So, yun lang ang akin. So, kagabi, mga katambay, prayer meeting namin sa church. So, yun. Nakapag-share sila. Ako, hindi na ako nakapag-share. Kasi, hindi maganda yung mga i-share ko dapat. Hindi maganda mga naging pasok ng July. Although may maganda, yun lang birthday ko. Pero deep inside doon, wala na. So, yun mga katimbay. Mabuti nga naglalakad ako mag-isa, yung walang mga kasabayan. Kaya pa ang isip ko ba,
Kaya pa ang isip ko. Dun sa amin kasi sa Queensland, bukod sa crowded, may mga dinamita pa sa kalsada. So, ayun. Kaya na lumipat na ako dito sa mas doble ang walking ko. So, ayun. May sounds lang kaya ako pinap. Uy. Sa totoo lang mga katambay, kikwentong ko na lang sa inyo mamaya. Malapit na ako sa finish. Lapit na ako sa finish, kaya mamaya ko na lang ikikwento sa inyo dahil hindi ko naman masushoot o makukunan ng video yung laps 2 tsaka laps 3. So yun, sana kahit ganito man takbo na ng YouTube channel ko, supportahan nyo pa rin ako. So ayun, so malapit na ako sa pinag-umpisan ko. Ikikwento ko rin nakwento ko na ba sa inyo mga katambay kung bakit ako lumipat ng church? Opo, dating Catholic po ako, ngayon nag-transfer po ako. Sila na agad. Kasi nakikita kami bukong paano. So, opo. So, yun. Tapos ang unang laps. So, yun. Opo, dati po kong Katoliko. Ngayon po, naging born again ako. Naging Christian. So yun, at mamaya na lang sa bahay na lang. Mga katambay, dito ng aking pag-walking. Dito tuloy mali, laps 2. So yun, at proceed na sa ikot na laps 3 mga katambay, at
naka-lapstay na ako. So yun, hindi na ako aabot dun sa pinag-startan ko. Kakaliwa na ako dito kasi madami ng tao. So ayun, mamaya na lang. So yung mga katambay, at kakauwi ko lang ng bahay. So ayun, medyo pagod pa. Although konti na lang yung pagod, hindi tulad ng hindi tulad ng since day 1 ko na yun, magtitimpla lang muna ako ng kape. So yun, mga katambay, at okay na. So yun mga katambay, at magsasalin na ako ng aking kape. So hindi ko na binabantuan yung kape ko. So yun. So yun mga katambay, at kape lang muna ako kasi wala akong almusal. Wala akong pang-almusal. Nagtitipid ako ngayon. Wala na akong pinagkakakitaan. Wala na akong sideline. Yung dati kong naging customer naging seller ko sa buy and sell na bisikleta, inayawan ko. May dahilan yun kung bakit ko inayawan, kasi yung anak niya pabago-bago ng isip. Kung naalala nyo, sinabi ko sa inyong sa previous vlogs ko na yung about sa 500 na bike, gusto ng anak 1,000. Tapos after a few days 400. Aba, hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Kaya binitawan ko siya. Sabi ko sa kaibigan ko, yung may-ari ng bisikleta, sabi ko, pre, pasensya ka na. Trabaho lang. Ako din naman ang malulugi pagka ganyan. Naintindihan naman niya, sabi niya, oo pre, walang problema dun. Kahit nga ako, hindi ko mawari yung anak ko sabi niya sa akin. Na-stroke kasi yun. Binibenta niya na yung bike niya. Tapos, yung anak niya, ayaw, gusto 1,000.
Wala naman akong budget pang ano. Usapan namin ng kaibigan ko 500. Ngayon, nung narinig ng anak, 1,000 daw. Di may buyer na ako nyon. Kapitbahay din namin. Ang nangyari sa buyer, nag-walk out na lang. Parang ako pa yung napahiya sa buyer. Maraming ganyan insidente. Maraming ganyan. Hindi lang yun. At hindi lang sa akin nangyari. Marami na rin. Dapat, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, pre, dapat kung magbebenta kayo, pag-usapan yung mag-ama. Tsaka, mag-stick siya. O mag-stick kayo sa isang presyo. Kasi kung iba ang presyo, mahirap yan. Sabi kong ganun. So, yun. So, yun mga katambike at paubos na ang aking kape. So, yun. Nag-isip-isip lang muna ako. Nagdasal sa Panginoon. So, yun. Yun, paubos ng aking kape. So, yun. Magsasaing na ako. Lipit ang upuan. So, itong dalawang to nakikita nyo, pinag-anuhan ng kape yan. Pwedeng ilagay sa paso yan. Nga pala, lobat ang e-bike ko. I-charge ko na siya. Patapos nitong saing. Tapos, ulong ng isang baso.
mali na saksak. So, ayun. So, ayun mga katambike at ulungan ko na to yung nag-iisang mag. Tinatanggal kong yung sabon nito mga katambay kasi bumabaho. Ito naman hugasan ko. Nasabunan na to. So, yun mga katambay at tapos na ako mag-almusal, magsaing, konting ulong, tapos yun, mag-charge na ako ng e-bike ko. So, ayun. Ito nga pala yung charger ko, ganito kalaki. And then, may ginagamit akong timer. So, yun. So, yun mga katambay at ito yung extension kong kapal nyo. Ano? Yan. Bilog yung dulo. May bilog saksakan dun. So, yun sasaksak ko na. Although dito naman sa may pinto, may bilog na saksakan doon. Kaso manipis ang wire dyan. So, yun. So, yung mga katambike at na-charge ko na yung e-bike. So, nandito pa yung sampay ko. Mamaya, titiklopin ko na yan. So, ayan. Yan. Tapos, ito yung kable, yung makapal na orange. Tapos, papunta rito. Ito, mas makapal yan yung extension na yan. Mas makapal yan kesa sa orange. So, yun. At doon daw na ako magpapaalam. So yung mga katambike, ang oras natin ay 8:40 na ng ay
5:38 na pala ng umaga. So, yun. Ang petsa pala natin is July 30, 2026. So, yun. At abang na lang sa next vlog. Next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal, huwag kalimutan magdasal. At kahit ano man unos o pagsubok sa buhay, huwag natin susukuan, laban lang. At iwas din sa mga negative vibes. So, ayun. At bye-bye.